Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Biyernes, thank God it's Friday, Hulyo 10, 2026. Sangan sining regular program host kasi Maluin Ocando Tabar, ako si Gian Navarro, mag-uban-uban kita sunsa sa kaoras alang sa pagpakisayod sa mga nagunang mga balita dinhi sa ato o paghisgot sa mga nagunang mga issue nga may labot ang lungsod ug ang katawhan. Samtang ato ang gikabot ini nga mga orasa ang pag-asa alang sa latest weather forecast. Ato una nga sutaon ang latest nga mga balita gikan sa mga mantalaan sa lokal ug national atog sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, DOH says ashfall poses health risks in Cebu. Sa Sunstar Super Balita, ashfall mitabon sa Sugbo, excuse me. Sa The Freeman, residents told to stay indoors as ashfall disrupts flights and classes. Sa The Freeman Banat News, Mount Canlaon ni Buto, mga lugar sa Sugbo nakasinati sa ashfall. Sa The Philippine Daily Inquirer, prosecutors and Palace dares Vice President team prove Romanov. Sa The Philippine Star, Senate studying ways to speed up Sara trial. Sa The Manila Bulletin, Philippines ranks third globally in intangible investment growth. Og sa Tempo, PNP on alert for Inday. Magkato mga front pages gikan sa mga mantalaan sa lokal ug nasyonal. Sa ito pagbalik, samtang nga to ang gikabot ang Pag-asa Cebu, well ato nga balikan later on kung sa magka ang latest situation sa bagyong Inday ug ato sab nga sutaon ang mga nagunang mga balitang nahipos gikan sa CCTN News. Kana sa ato pagbalik, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta
Usa sa Hello Cebu, may buntag Pinoy sa di pa nato so tayo na mga naguna mga balita gikan sa CCTN News Department. Nakastanbay na karon sa Pigkasinya ang pag-asa weather forecaster nga si Sir Manny Janabay atong sutaon unsa nay latest ron nga kahimtang sa bagyong Inday, unsa naman ka ang iyahang status ron human nga nagkahinay na o unsa naman kato nga masinati nga weather sa Metro Cebu over the weekend. Good morning, Sir Manny John Nagbay. Live tayo sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Yes, may buntag sa sir o sa imuhang mga tigpaminaw. Mao kani ito ang latest weather update para sa atong bantayan nga bagyo nga si Inday. Ang bagyong Inday medyo nihinay na nini samtang nagpadulong sa kadagatan sa silangang bayan sa Visayas ug as of 4 AM ganiha. Ang latest nga location aning Typhoon Inday kay ana-ana sa 620 kilometro silangang bayan sa Basco, Batanes. Kini si Typhoon Inday nagdala na lang sa hangin nga mabot og 150 kilometers per hour. Dulsang sentro Gastanes mabot og 185 kilometers per hour. Iyang present movement pa northwest sa kakusgon nga 20 kilometers per hour. Para siyang forecast track og intensity kining si Inday magbintina ni siyang kakusgon as sa typhoon category hangtod nga na mo-exit siya sa par ugma sa buntag. And sa karon is likely po niyang landfall scenario sa asang party sa itong nasod. And possible landfall scenario niya diri sa mainland China Sunday na sa buntag. And sa pagkaroon nagapon tay ipasaka nga tropical cyclone wind signal number 2. Number 1, mostly din sa may northern portions sa Luzon. And beside aning typhoon nga si Inday, so far wala tay laing ginamonitor karon nga bagyo or low pressure area sulod og gawas sa itong par. Ug para sa atong forecast weather condition para karong adlaw para dinhi sa Metro Cebu o sa Tibuok Central Visayas kimakas natin ta og madag-umon nga kangitan nga nay mga katag-katag nga mga pag-ulan ug mga panaguglat gimikan gyapon aning southwest monsoon nga gi-enhance ni Typhoon Inday. So posible gyapon ng mga flash flood ug landslide pinakakat lugar nga pila na kaadlaw nga giulan. So padayon lang nga mag-monitor sa mga pang-issue na mga heavy rainfall advisory. Kung para sa kahimtang sa itong hangin ug karagatan dinhi sa Sugbo ug sa Tibuok Visayas kay makas natin tawag kasarangan nato na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa kasadpan nga sa bagatang kasadpan di nang balod sa tuwa ang karagatan kasarangan nga na sa makusog ang mga bagbalon. Do wala tay issue ang tiwanan din sa kadagatan sa Visayas. Amo gyapon gi-advise ang katong mga gagmay sa kinang pandagat, tunay mga motorbangka o katong mga kaigsunan to mangista nga di usa molawig karong mga panahon na tungod aning pagkabaloron sa tuwang kadagatan. Dinhi sa Metro Cebu ato ang high tide ganyan sa alas 6 sa buntag, low tide ala 1:57 sa hapon. Temperatura karong adlaw 26 ngadto na sa 31 degrees Celsius. So mao lang na atong latest weather update para sa Typhoon Inday. Tanya mong next bulletin karong alas 11 sa buntag. Kini si Manny Nagbay, may buntag sa tanan. Sir Manny, nini nga mga panahon over the weekend mo pabilin pa ba nga maayo ang panahon or doon na ba mga times nga basin makasinati og mga pagpang-uwan nga na-enhance sa hanging habagat, sir? Sa pagkakaroon no dinhi sa Metro Cebu karon hantod na sa weekend kay okay ra tong weather. Sa pagkaroon cloudy lang ta sa hantod sa Sabado pero ika Sunday na hantod na next week for weather condition na ta and tuwang hangin hinay nga to na sa kasarangan. Di nang balod sa tuwang kadagatan sa hinay nga to na sa kasarangan. Okay, dagan kay salamat Sir Manny John Nagbay gikan sa Pag-asa Visayas. Manigingon nato nga mag-amping gid ta niya kung sa man nato mga plano nga lakaw this weekend magdagi ta kanunay og payong. O karon sa way paglangan ato ng sutaon ang mga naguna mga balita nga nahipos gikan sa CCTN News. Naguna sa mga balita karong buntaga ang kanlaon na volcano dito sa Negros Oriental nakatala kagapon og moderately explosive nga pag-ulbo. Natagamtaman hangtod na sa Sugbo ang nimong pagbugwak sa abog kon ashfall gikan sa maong bulkan ani ang dugang kasayuran. Nakatala ang Kanlaon Volcano sa Negros Oriental og moderately explosive nga pag-ulbo nini ning Huwebes sa buntag. Matod sa report sa PHIVOLCS, natala ang maong pag-ulbo alas 7:33 sa buntag og milanat kini og 3 minutos. Misaka ngadto sa 2 hangtod 3 kilometros ang gitas-on sa nimong pagbugwak og bagang abog. Dili lang sa Canlaon City natagamtaman ang ashfall diin apil sa mga nakasinati nini ang Western ug Central Cebu.
Natala among ashfall pasado alas 9 na sa buntag tungod sa kapino sa maong matang sa volcanic ash ni gamit ang mga residente og face mask aron dili makahanggap og bati nga air particles. Hinungdan nga wala nangumpiyansa ang mga inahan sa nikuha sila mga anak sa eskwelahan human masayod nga suspendido ang klase na ng panahona. Kapag niya, abog bitaw kaayo, sakit jud kay siya sa mata. Munang nag-face mask jud mi kay dili kaya na mo kay magsige na lang magpiyong kay kung dili may mag-face mask sad sakit sa ilong. Hugot ng gibantayan sa Environmental Management Bureau 7 ang nimong kahimtang sa hangin ilabi na sa Metro Cebu human sa ashfall. Karong gitaod na ang dugang filter sa ilang monitoring centers. Himong kanunayon ang air quality monitoring sa Sugbo. Dili pa man hinuon kritikal sa kasamtangan ang kalidad sa hangin. Apan di gyapon kakumpiyansahan ang iyang air particles nga mahanggap sa tao. Diin mao kini ang volcanic ash nga adunay sulfur dioxide. Rapid ang pollutants but tungod kay bugat diretso ra kahog no diri sa Cebu. Whereas kung init unta na pa siya tendency nga mo travel ba siya og layo. Na sinatay diri nga sa Cebu Central Cebu is more on ashes. Sa gatubikan nga dagko nga bato. Parehong nakita sa Pagasa og Fivox nga napadpad sa kusog nga hanging habagat ang abog nga nigawas gikan sa mibugwak nga bulkang Kanlaon. Apan posibleng mahanaw ang volcanic ash nga dunay sulfur dioxide kung wala nailaing volcanic activity ang bulkang Kanlaon. Gitambagan sa DOH7 ng publiko nga mogamit og tarong nga face mask sama na lang sa N95 o di ba ka KN95 aron dili mahanggap ang daotang kemikal gikan sa abog nga gibugwak sa bulkan. Kung mahimo usab, magpundo sud sa panimay aron magpabiling luwas. Gian Navarro, CCTN News. Klase sa 23 ka mga lokalidad gisuspenso niya ng panahuna samtang ang publiko gimanduan sa pagsulob og face mask kuno galing mugawas sa panimay gumikan sa risgo nga dala sa volcanic ash nga may gibugwak gikan sa Mount Canlaon sa Negros Oriental. Ang kasayuran nito di RV Veloso. Kanselado ang klase sa mga tunghaan sa 23 ka mga lokalidad sa Sugbo, partikular na usab sa Southern Cebu, tungod sa risgo sa ashfall particles nga napadpad sa hangin sa pagbuto sa Mount Canlaon. Ang kagamhanan sa dakbayan sa Toledo mao'y labing unang lokalidad nga mipahibaw nga nagsuspenso kini sa klase og trabaho sa mga tinun-an og empleyado gumikan sa kabaga sa ash particles nga posibleng mahanggap kun mugawas kini sa panimalay. Lakip sa misunod sa pagsuspenso sa klase ang lungsod sa Aluginsan, Argao, Asturias, Balamban, Barili, Carcar City, Cebu City, Compostela, Consolacion, Cordova, Dumanhog, Lapu-Lapu City, Liloan, Mandaue City, Minglanilla, Naga City, Pinamungahan, Ronda, San Fernando, Santa Fe, Tabuelan ug Talisay City. Gipasabot sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kun Fivox nga ang nagpadayong dili maayong kahimtang sa panahon tungod sa bagyong Inday ug nasinating habagat mao'y nakapalid sa ashfall particles paingon sa mga lugar sa Sugbo. Subay sa gipahigayon nga press conference sa Huwebes, gipasabot usab ni Mariton Antonia Bornas, ang Fivox Volcano Monitoring and Eruption Prediction Head, nga dako og papel ang kahimtang sa panahon aron nga mahibaw-an kung asa mo padpad ang mga volcanic products human sa pagbuto. Pero yung mga fine ash particles po, dahil po ito po ay maliliit, at kapag ganito po yung conditions po ng ating atmosphere, yung medyo malamig po, no, kapag meron pong bagyo or meron pong sama ng panahon, mas denser po yung atmosphere, medyo matagal po yan bumabagsak. Pwede pong umabot ng 2 or 3 days, no, kung very fine. No. Subay niini, giawhag sab sa Department of Health kon DOH Central Visayas ang publiko nga magsulubog face mask tungod sa risgo nga dala sa paghanggap sa ash particles gikan sa ashfall. Ang ash particles duna kini sulfur dioxide o sa pungent volcanic gas nga delikado nga moresulta sa chemical irritation sa respiratory system, pinaagi sa pagdamage niini sa airways sa tao. O galing magpadayon ang dili maayong kahimtang sa panahon, posibleng dugay pa ang pagkanaog sa maong mga particles, gawas lang nga mabanlas kini kun muuwan. Samtang nagpadayon pa ang makitang baga nga abog sa kahanginan, gimando ang pagsulob og N95 o KN95 mask aron nga malikay sa risgo.
Sa kasamtangan gidid-an una nga mogawa sa panimalay ang mga buntis, mga bata, masuso, senior citizens nga dunay gihambin nga sakit, ilabi na kadtong dunay history sa hubak tungod kay makadugang usab kini sa risgo sa baga. Gawas ni ana malakip sa mga sakit nga makuha kung makahanggap sa ash particles ang paghapdos o katul-katul sa panit, inflammation o bakaha irritation sa ilong, tutunlan ug mata. Si Environmental Management Bureau kon EMB7 Air Quality Monitoring Expert Arthur Nino Calupig nagkanayon nga na-detect sa ahensya ang increased threat sa particulate matter o airborne particles nga dunay 10 microns. And if we have the same na wind patterns or air parcels na papunta dito sa Cebu, so projected po natin ay maaari pa rin nating maranasan yung ganitong ashfall sa mga susunod na araw. So sana hindi na magpatuloy ang ashfall sa kanila. Kung magpadayon sab ang pagbuga sa bulkan sa mosunod pang mga adlaw ug dili mausab ang kahimtang sa panahon ug direksyon sa hangin, padayon usab nga masinati ang baga nga abog gikan sa ashfall sa mga lugar sa Subo. RV Veloso, CCTN News. Visayas Grid gipaubos na sa yellow alert status kagapon kana diin gipatuman niya ng panahon na ang rotational brownout gato sa pipila ka mga dapit sa Subo. Ang kasayron niya to ni Mary Rose Sagarino. Gilibkas na sa National Grid Corporation of the Philippines ang red alert sa Visayas Power Grid apan nagpabilin ang yellow alert status hangtod karong alas 10 sa gabi. Kaganinang buntag, nideklara sa red alert status ang Visayas Grid tungod sa gilantaw nga kakuwang sa supply sa kuryente. Diin posible ang pag-brownout alas 5 sa hapon hangtod alas 7 sa gabi. Hinuon sa ilang alauna sa hapon nga advisory. Gilibkas na ang red alert status o gipabilin sa yellow alert. Giingong miubos ang peak demand ngadto sa 2,354 megawatts samtang ang available nga kapasidad miabot sa 2,532 megawatts. Magpabilin sa yellow alert status ang grid hangtod alas 10 sa gabi. Ang yellow alert nagpasabot nga bisan igo pa ang supply aron matubag ang panginahanglan sa kuryente, gamay na ang operating margin ug dili igo aron matubag ang contingency requirement sa grid. Expected na to change sa demand sa power ni og mutaas gyud kayo ang demand niya mao gyud ang capacity, so mag-email kita even during the yellow alert. So dili lang kay mag-email dita dong kay na red alert even during yellow alert posible tang if the capacity stays the same but the demand is padayon nga magataas. Matud ni Ligalig nga moabot na sa dulan-duha ka buwan ang ilang pagdeklara og manual load dropping. Gipasabot niya nga kinisubay na sa pagkawala sa operasyon sa pipila ka power plant lakip ang Thermal Visayas Unit 1 ug 2. Doon na po tayo outage gahapon na sir kining PCPC. This is a power plant in Iloilo nga dako po ni siya nga power plant, nagahatag ni siya og 135 megawatts. So nawala ni siya paghapon. Matud ni Ligalig nga ang mga power plants ang gidumala o gimonitor sa Department of Energy. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa pagpabalita, mga naisyuhan og sabpi nagikan sa Senate Impeachment Court kinahanglang mupatimaw sa nagpadayon nga hearing. Kini ang nimo paymangno sa tigpamabadiin. Matud pa, ipaubos sa contempt ang magmagahi nini. Ang kasayon niya ni Randy Gorion. Gibutyag sa tigpamaba sa Senate Impeachment Court nga kinahanglang patambungon sa hearing ang ni Vicente Quinza nga giisyuhan og subpoena gikan sa ilang buhatan. May pahimangno si Attorney Reginald Tungol nga mo resulta kini sa contempt kung mapakyas sa pagtambong. Kini ang nahimong pagtataw sa impeachment court human miluwat og subpoena ad testificandum ngadto kang Office of the Vice President Chief of Staff Zolica Lopez subay sa hangyo sa House Prosecution Panel. Gipasabot ni Tungol nga compulsory ang maong kamanduan ug walay katungod ang ni Vicente Quinza aron supakon ang subpoena. Nakabutang kana sa Rules of Court aron mahatagan og higayon ang ni Vicente Quinza nga giisyuhan og subpoena nga makahatag og dugang pagsaysay sa kaso. Usa si Lopez sa buot patambungon sa sunod hearing aron mo pasabot sa giingong pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte ngadto sa kasamtangang administrasyon. Ning bag-uhay lang gituki sa impeachment court ang maong hulga nga nahitabo sa usa ka live streaming niadtong November 2024. Gawas ni Lopez buot sa prosecution team nga patambungon ang ubang mga saksi sama lang nilang NBI Regional Director Jeremy Lutok
ug House Legislative Security Bureau Executive Director Belenda Bello. Randy Gurion, CCTN News. Ug sa ato katapusan nga balita karong buntaga, kaparian sa Basilica Menor de Santo Niño mihan-ay sa mga lakang sa seguridad batok sa bisan unsang hulga sud mismo sa simbahan. Ani ang dugang kasayuran? Gipahiluna na sa mga kaparian sa Basilica Menor del Santo Niño de Cebu ang mga lakang sa seguridad ilabi na sulod sa simbahan. Subay kini sa sagunsong hulga sa pagpamumba ug ubang matang sa pagpangatake nga natala sa tunghaan ug ubang mga establisimento. Matud sa media liaison officer nilang si Father Jules Van Almeres nga nakaalerto na ang mga security personnels sa palibot sa Basilica. Makigalayin sila dayon ngadto sa masakop sa kapulisan alang sa mas paspas nga pagresponde o pag-assess sa kahimtang sa palibot. Kaniya ang mga guards, no, they're well equipped. Ang uban ani kay mga nagdugay naman po diri sa Basilica. So murag they know na the ins and outs of the security protocols here. Kuno galing madawat man among hulga, abagan sa mga auxiliary guards ang mas luwas nga pagpamakwit sa mga deboto sa sulod sa compound. Kini aron usab kalikayan ang posibleng stampede sa higayong makuyawan ang ubang anaa sa sulod. Gitrabaho na usab ang pagbutang og klaro nga markings alang sa emergency nga agianan arong daling maatiman ang ubang mga tabangonon sa sulod. So naman good ang atong gigamit dira murag nalay pintal or cordon nga yellow, but now we amo ging giilisan ang mga tiles katong mga yellow na jud para visible siya. Samtang kalmado pa ang palibot, dako ang kumpiyansa sa mga kaparian sa Basilica nga nakaalerto kanunay ang ilang mga gwardya aron pagtubag sa bisan unsang alarmang madawat sa sulod. Gian Navarro, CCTN News. Mga kato mga balita nga nahipos gikan sa CCTN News Department, inyo ka na nga nakita sa Sari 47 matag alas 5 hangtod sa alas 6 sa gabi. Sa ato pagbalik ato ang tagsa-tagsaon sa pagpasabot nganong niabot manggid sa Sugbo ang ashfall. Dunay dugang pagpasabot ang habig sa PHIVOLCS, dunay pay pag-asa o napay warning ang DOH ingon man ang EMB7. And ato usab nga hisgutan unya ang unsa ba kay nanay latest nga panawagan si Vice Presidente Sara Duterte ngadto sa ubang mga opisyal sa gobyerno kung unsa magana ato kana nga tagsa-tagsaon unya sa to pagbalik sa Hello Cebu. May buntag Pinoy, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one.
Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may Buntag Pinoy. Asangan sining regular program host kasi Maluino Cado Tabar, ako si Gian Navarro. O karon ato ang balikan ang mga nahitabo balikan ang mga nahitabo katong ashfall nga nashock sa lang ta nga nung binatag unsa pa na murag ng snow ashfall na dito, pero sa di pa ang mga local government units ninipahibaw na sila nga walay klase karong adlaw gumikan lang sa pag-obserba sa nasinati nga ashfall. So moabot sa pagkaron moabot sa 38 ka mga LGUs sa probinsya sa Sugbo ang nideklarar og suspension sa klase from public to private schools and all levels. So 38 LGUs sa Cebu Province unya apil usab sa manapaybaw nga way klase ang dakbayan sa Sugbo, ingon man ang Lapu-Lapu and ang Mandaue City. So paday nato ang giobserbar and then later on ato ang sab nga subayon later kung unsa ba kay dugang pa nga mga lakang on the part of Cebu Province, especially nga kung buto no geographically asa man nag-atubang ang Bulkang Kanlaon. Narigid na sa western part sa probinsya sa Sugbo nga mao ang Toledo City. Well, actually makita na nato ang Kanlaon volcano sa diyang kanang moagi sa Trans Central Highway. So dali ra gyud nga makita, di ba? And at least din na nato mabantayan. So, ang unang nga naapektuhan sa mong ashfall ang Toledo City. Hangtod nga napadpad hinoon diri sa dakbayan sa Sugbo. So, naiaduga pagpasabot mismo ang FIVOX nga mao nga nasinati nato ang volcanic ashfall, dunay connection or dunay relasyon matud pa ang nahimong lakat sa panahon kagahapon. Diba, nga itong nabantayan nga weather kay medyo madag-umon because of hanging habagat nga maunay og mas na-enhance pa sa bagyong Inday. Sa dihang nibugwak ang bulkan pasado alas 7 na sa buntag, nilanat na nga, diba, sa kapas pa sa mga pangitabo, nilanat og 3 minutes ang ulbo sa kanang iyahang kanang baga nga abog, diba? Ni ulbo ang baga nga abog and later on, paspasinon ang nahimo nga pagkailap gumikan na sa hanging habagat. So, mo nagi-confirm mismo sa FIVOX diin ang prevailing eastward winds, ilabi na ang hanging habagat may nga samot nang nakapakusog gumikan sa bagyong Inday mo ni nakadala sa volcanic ashfall dinhi sa Sugbo. Kung pagabasihan nato ang trajectory niya mga kaigalaan niagi gid siya sa Cebu and sa Central Visayas. Gani sa nakita sa FIVOX and then sa Pagasa niabot og 3 ka oras, di ba? Niabot og 3 ka oras ang nahimong pagpadpad sa hangin. Hinungdan nga niabot gid sa Sugbo ang volcanic ashfall. Abi ninyo mga kaigalano nga murag wala pat kung klaro ang inyong vision and actually evident na makita na sa kanang kung kitay puti ang sakyanan, makita gyud nga ni mga itom-itom man na siya kanang volcanic ashfall. And kung para sa ko kauban nga cameraman gahapon si Kuya Raymond, nakabante siya nga ngano na puti-puti ang yang gisulob nga dark green. Mao na to ang volcanic ashfall. Pero di gyud na ang ngayon nga ko kumpiyansahan. So later on ato ka na nga pag-iskutan kay kaning on the side sa DOH kay anyway naka-attend man ta sa ilahang briefing So ang nakita hinon sa FIVOX kini ang ilang nakita sa FIVOX o sa Pagasa nga ayara mamahimong malinawon ang kahimtang sa hangin kung wala nay
umaabot pa or wala na yung mga latest nga mga volcanic activity gikan mismo sa bulkang Kanlaon. So sa atong pagbiyahe paingon nga ri sa station, medyo wala na kaayo no ang mga wala na kay mga pagtagak-dagak gikan sa kaning mga gikan sa bulkang Kanlaon. Inungdan nga arang-arang nino ng panahon, pero sa gyapon gyapon nato kakumpiyansahan gumikan kay ang volcanic ash mong mga kay galaan no, as explained by Fivox, na magid ni siya iyaha nga chemical nga dala, which is sulfur dioxide kun o galing kini may nakita ha, kun o galing ma-expose gid siya sa kainit ang volcanic ash, diyan na nun malain ang diyan na gid mugawas ang iyahang lahi nga matang sa odor or katom murag kaisog ka ng to the point nga medyo maglisod ka sa ginhawa kan gumikan sa kaisog. Hinungdan nga kagahapon mga kay galaan no, nga aksyon na lang gid kabalaka ang mga katawhan, especially diri sa Metro Cebu nga ngano na hinungdan nga namalita gid sila og face mask unya ang mga namaligya og face mask kagahapon nakapaldo gid sila og dako-dako kay unsaon ginegosyo manggod na nila, di ba? Manigingon nato nga lisod gid kaayo nini nga mga panahona kining manigingon nato nga lisod kaayo, especially ingani nga sitwasyon, pero maligi na di gyapon nato kakumpiyansahan ang nasinati nga ashfall. And kini ha, may medyo nakakuyaw ani nga ashfall kay especially kuno galing na timing pagid na panahon na no nga ni mga pagbundak sa uwan. So doon ay tendency nga mas mubugat ang iyahang matang. So literally muuwan gyud og abog, pero kini may nakakuyaw ani no. Once nga masagol gyud ang volcanic ash sa sa tubig, and kuno galing magpabilin gid siya sa mga surface, especially kanang sasakyanan or kanang sa inyohang atop, di ba? Kung kadugayan nga ma-expose ang volcanic ash ngadto sa metal, dunay panahon nga basin mahugmak ninon siya or malain ang iyang quality. Hinungdan nga mitambag ang mga eksperto nga after the volcanic ashfall, you have to clear the area gyud no mga kaygalaan aron na sa ingon nga magpabilin nga maayo ang quality. Okay. Kung hisgutan ang ato ang pagginhaway no mi paimangno mismo ang Department of Health nga di gyud angayan nga kakumpiyansan or nganong kinalan gyud nga mag face mask gyud ang tanan, especially kato mga naa sa vulnerable sector. Gumikan kay kung galing mahanggap man gyud ang dautan nga mga air particles gikan mismo sa bulka nga Kanlaon, delikado inon, especially kana mga adunay mga sakit sa baga. And I can also remember kaning atong gi-interview no nga katong sa atong gi-interview gahapon katong dito sa eskwelahan nga human niya nakabantay nga nay mga kanang ashfall, medyo ni mga pagpangatol sa mata, especially kumego, and then may expose sa panit, tinuod gid na mga kaygalaan no nga maka-irritate gid siya sa mata o sa panit ang prolonged nga exposure sa mga chemical nga dala sa volcanic ash, di ba? Hinungdan nga mi paymang no ang Department of Health nga digid angayan nga kakumpiyansahan. Gani ang the perfect nga matang sa face mask nga gamiton unta kun ugaling kung nagaling si Bakoroy, masubli na sab ang mga ashfall. Ang gamiton gyud mao ang N95 or KN95 mask. Medyo mahal-mahal nun siya nga matang sa face mask mga kaygalaan no. Gumikan kay kanang inga na nga matang sa face mask kanang N95, kanang KN95. At least dili gid makasud at una fit gid sa imuhang nga ilong og ikaduha dig usab na siya dili mahanggap ang mga gagmatitoy nga mga air particles nga mahanggap hinuon nimo. Kung namaganihatag nga other alternative no, kuno galing nga medyo namahalan man sa kanang N95 mask, pwede sab gamiton kanang naay noo kanang naay let's say cloth unya nga medyo basa-basa, pwede ra sab og kanang may gamiton i-cover sa imong nga ba og ilong para at least dili man mahanggap, di ba? And gumikan kay suspended man ang klase karon sa tanang levels,
gitambagan ni noon sa DOH-7 and sa Environmental Management Bureau 7 ang publiko nga magpuyog yun una sa tagsa-tagsa nato ka mga panimay. Kung non-essential ang mga lakaw, ayo sa i-cancel lang sa or i-postpone lang sa, then puyo ta sa to tagsa-tagsa ka mga panimay, mga kaygalaan, no? Kay mas maigid na nga naragid ta sa sud sa mga panimay, kay at least safe gid ta. Batok sa bisan unsa nga mga nga kadaot nga maangkon gumikan mismo sa volcanic ash. O, di ba? O kaning inyo nakita nga footage gahapon, no? Kaning inga nakabaga nga aso, would you imagine within 3 minutes nga pagbugwak sa baga nga abog niabot hinuon og 2 to 3 kilometers ang gitason sa nahimong pagbugwak. Hinungdan nga ing-ana na lang ka dali, ing-ana na lang ka kusog ang nimong pagpadpad nganong niabot man hinuon diri sa Sugbo. Well, ato nga pagasutao, no, especially sa mga hingtong buhatan kung maayo pa ba hapon ang kahimtang sa maayo pa ba kagyapon, no, ang kahimtang sa hangin. Well, ato na pagasubayon, una ang PDRMO pwede sabta and then I'm also checking and I'm currently contacting sa EMB7 kung sabay dugang pa nga mga developments, especially sa air quality status nato sa Metro Cebu, kung magpabilin pa ba nga malinawon or maayo ang kahimtang sa hangin. And would you know guys, not only sa ato nga gininhawaan makaapekto kung makahanggap man og volcanic ash. Would you mind also nga bisan pa man sa nagpundo diha nga tubig, especially kung wala gi-cover, kung galing mataptan man gid siya sa volcanic ash, matad pa makadaot gihapon na. Yan naman ang gi-explain gyud sa, especially kung galing imnon mangyud na mga kaygalaan, di ba? Gani delikado kayo, especially sa ato ang panglawas. Well, gipasabot noon ni DOH-7 Director Joshua Brillantes nga ang ashfall, yes, mo resulta gyud sa respiratory problems, skin irritation, pagpangatol sa mata ug uban pa nga mga health concerns. And ang EMB7 mi paymangno ngadto sa publiko nga likayan gyud ang pag-inom og groundwater or other nga mga tinubdan sa tubig nga na-expose gyud sa ashfall. Gipasabot noon ni Engineer Arthur Nino Kalupig, ang air quality monitoring expert, nga dili enough nga mamahimong safe ang ilimnon nga tubig kung tangtangon man ang ash particles. What you know, kaning atong volcanic ash mo, di gid siya angyan kakumpiyansan kay namang gid siya sulfur and other minerals or uban pa mga chemical nga pwede magka-contaminate sa water sources nga delikado usab sa panglawas. And doon ay tambag ang FIVOX kuno galing mag general cleaning ang tanan, no, after sa baga nga ashfall, doon ay tambag ang FIVOX diin kinanan likayan una nga kuno galing nga nibaga gyud nga mga ingana ang kuno galing inyong plano kanang inyong pasiritan og hose ang area diin nibaga nga ashfall, likayan na gumikan kay lisod kayo, di ba? Kung isgot kung sa science pa na malain ang mamahimong porma sa volcanic ash kuno galing masagulan og tubig. Ang mas maigid nga buhaton, mas may paisilhigan og isilhig-on niya i-collect og tarong ang mga abog nga na-collect. Kay nga naman, kay compared sa kuno galing i-host lang hinoon ang pagtangtang sa iyahang volcanic ash, especially sa mga atop ug uban pang mga dapit, pwede gyud nga mo resulta sa pag-clog, especially sa drainage system. Mubarahinon ang mga kakanalan ug uban pa. Well, aron di mausik ang mga nakolekta nga ash, pwede na siyang ipahilo na for other purposes. Pwede na siya magamit as construction materials o di ba ka agriculture soil. Tuod kay ang mineral nga naa sa maong volcanic ash dunay beneficial properties, especially sa ato ang mga kayutaan. Well, manigingon na to nga magmatngon gyud ta kuno galing nga naatay tagsa-tagsa ka mga lakaw karong adlaw, ilabi na nga suspendido ang klase sa mga bata. Well, plan ahead kung mahimo
Pundo lang una sa balay o kung naugaling na may mga lakaw sa gawas ka na lang na mga essential lang gyud mga kay galaan no kay lisod gyud kayo especially nini nga mga panahon na mas maayo gyud nga mag-amping gyud kita sa tanang mga panahon. And clap sab ko no sa ato ang mga local government units nga nakahigayon gyud sa pag-distribute og libreng face mask like sa Dakbayan sa Sugbo. And ang Cebu Provincial Government since kagapon nag-distribute na sila og N95 masks ngadto sa pipila ka mga LGUs nga hayan maapod usab ngadto sa ubang mga apektado. Ang mga tambalanan, especially the provincial and district hospitals, naka-alerto usab sila kay basin Simbacoray daghan hinon ang mga to sa mga ospital gumikan kay naglisod gyud sa paghinawa. Meaning naka-alerto gyud ang atong tagsa-tagsa ka mga otoridad gikan sa mga tambalanan ug guban pa aron pag-atiman nga to sa mga apektado sa volcanic ashfall. Okay, labang ta sa uban pa nga mga hisgutanan mga kaigalaano, labon na 4 oras. Oy, si Vice Presidente Sara Duterte in the middle of the issue. Labi na nga nagkainit na ang issue sa mga pasangil nga gyatubang niya nga karon nagpadayon ang pagsusi, padayon og sa Tagalog pa paglilitis nga to kang Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment court. Kini na lang ang nimong hangyo ni Vice Presidente Duterte. Diin, nihangyo siya nga unta lang, ihunong na una ang pamulitika. Taliwa sa gyatubang niya nga paghukom kaniya sa impeachment court. Atul sa fiesta celebration dito sa Hinatuan, Surigao del Sur, gibutyag diya nga hunong na gyud ang ihunong na gyud ang pamulitika. Kay alang niya, political interest lang gyud ang motibo sa ubang mga opisyal nga nanawagan karon og transparency og accountability. So quote unquote matod sa interview matod sa nihimong interview nga to kam ambush interview sa mga reporters kang Vice Presidente Duterte sa Surigao del Sur, gibutag niya quote unquote pinapaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigal mo na natin yung pamumulitika at panawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Giawag usab diha ang ubang mga opisyal sa gobyerno nga hatagan og pagtagad ang pagpabilin sa kalinaw sa nasod o ingon man kalambuan. Quote unquote. Pangalawa sa atin pa rin mga opisyal ng pamahalaan na tututukan natin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Matagal na nag-aantay ang ating mga kababayan na maging mas maayos yung kanilang buhay. Hinungdan nga, gidugang pa niya, nga ang mga katawang Pilipino nga di magpakawala sa paglaom tungod kay dunay mahitabo nga paglaom sa nasod or pagbag-o sa nasod. Pagbag-o ka ha? O di ba ka bag-ong kabuang nasab? Well, it's up to you kung mutuo ba ka mo sa pamahayag ni Vice Presidente Duterte o next week man gani dunay pipila ka mga tao nga gipadad-an og gasabpina ad testificandum diin kinalan gyud sila motambong for next week's impeachment court hearing. Usa niya na ang Chief of Staff sa Office of the Vice President nga si Zuleika Lopez. Kung ino may numduman kaning si Zuleika Lopez, sa dihang gisukit-sukit siya sa Kongreso during the budget deliberations ng panahon na unya during that time mo na to tungod sa gidangata ni Zuleika Lopez nganong yan na lang kabalaka ang yang naangkon sa diyang nagatubang siya sa mga tulubagon sa balaod diyan ay na trigger di Vice Presidente Duterte ang mga di maayong nga pamahayag ngadto yan na lang nga Presidente Marcos Jr. og sa mga kaalyado. Well, atong tan-aw next week kung unsa baka ang mamahimong tubag, unsa baka ang dugang pang pagsaysay ni Zuleika Lopez and the other two nga giisyuhan og sabpina. Well, ang warning man gyud sa Senate Impeachment Court nga kuno galing magmagahi og di mo tambong sa o di magpakita sa impeachment court, mag-atubangin siya og contempt kundiin itanggong gyud siya mismo sa Senado. Unsa baka ang mamahimong dagan ani? Well, ato na nga pagasubayon. Sunod semana, remember ang schedule sa impeachment trial kada Lunes, Martes o Miyerkules sa alas 2 sa hapon, and then after sa SONA
Tuesday, Wednesday, and Thursday ang iyaha nga schedule. So, ato pag-aatangan, unsa baka ang sumpay sa impeachment serye nga gisubay na sa tanang mga Pilipino. Alright, tungod kay nakagamay naman ang ato nga oras, ato paminawon ang giandam nga pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Ang usa ka pamilya nga walay inahan nga magatiman, magkatibuag gayud. Ang mga anak, makatibuag gayud. Walay magatiman sa pagkaon ug sa tanang mga kinahanglanon diha sa pamilya. Una-una ako no, kung unsay may tabo sa kinabuhi sa tao, kung walay ang Ginoo dinha kanato. Dili ba may salag man gayud siya? Magsukarap kay way mayong paggiyas o pagatiman. Puno sa suliran ang usa ka tawo kunwa ang Ginoo siya kinabuhi. Kay ang Ginoo lamang ang tinubdan sa tanang natong panginahanglan sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Dili na gani kita angay mabalaka kay siya nga mo'y atong magbubuhat na sayod kung unsay atong gikinanglan. Busa kinanglan nga kita magpakabuhi uban kaniya. Ug batuna nato ang hingpit nga pagsalig kaniya. Sa Mateo 6:26 nagingon, tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ni mag-ani aron ilang tigumon sa kamalik. Apan gyatiman sila sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Dili ba kamo mas pililhon pa kaysa mga langgam? Kung wag tango nato ang pagduda sa ilang presensya, nan makita usab nato ang iyang gamhanan nga mga kamot nga muhatag sa atong gikinahanglan. Ngayon, mo kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Nang itong amahan, sa tanang higayon, ikaw nang uban ug nag-atiman ka namo. Salamat sa imong paghatag sa tanan namo mga gikinahanglan dinhi sa kalibutan. Salamat nga wala kami nimo biyahe. Daghang salamat. Amen. Sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may napupo sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines, Cebu Archbishop Alberto Uy, Nanay Dea ni Limchua, Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat sa atong news manager, Sir Dennis Tabar, tubakauban sa TOC, silang Kuya Robert at Inday Matmat, Maybel Joanne sa News Department, silang Kuya Rodelo, Kuya Raymond og diri sa studio ang atong source of happiness, Freddy Katubay. Daghang kayong salamat sa inyong pag-uban kanamo sud sa saka oras. Mag-uban-uban gyapon kita sa adlaw nga Lunes. Sangan sa inyong regular program host nga si Malu Inocando Tabar, ako si Gia Navarro. Mag-amping ta sa tagsa nato ka mga lakaw this weekend, and God bless us all. Daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw sa Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. Hello